I give you a new commandment, says the Lord. Love one another as I have loved you. The Lord is kind and merciful. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today being the seventh Sunday in ordinary time. And we are being reminded in today's gospel about do not be judgmental. Allow me to read the portion of the gospel according to St. Luke, the last paragraph of the gospel. Stop judging, and you will not be judged. Stop condemning, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and gifts will be given to you. A good measure, packed together, shaken down, and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you. Napakaganda, no? Napakaganda ng mensahe sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito. Sabi sa responsorial psalm, the Lord is kind and merciful. I remember, may kasabihan tayo, we cannot give what we do not have. Kaya naman, sa aking pagninilay, naisip ko, how can you be kind, as in really kind, if you have not experienced kindness? Or how can you be merciful kung ikaw mismo ay hindi naka-experience ng mercy? Diba? Ano nga ba ang kaibahan natin sa ibang relihiyon? Because as Christians, we love even though we are hurt. Kahit na nasaktan ka ilang beses ng iyong best friend o ng iyong asawa, mahal mo pa rin siya. And we forgive even though we are betrayed. Yun talaga ang essence ng ating pagiging Kristiyano. Yung patuloy na nagmamahal kahit na nahihirapan. Yan ang tatak natin eh. Tatak natin yan. Kaya nga, pag sinabi nila sa akin na, talaga, ang dami mong palang concern, ang dami mong palang problema sa buhay. Problema sa bahay na nasira, problema sa etc. etc. Hindi halata. Hindi halata, di ba? Kasi the Lord provides and the Lord allows things to happen for a reason. Sabi nga, di ba? Masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakaalam. Bakit? Kasi kaya nga natin napagtagumpayan ng napakadaming hamon sa buhay. It's because God allowed us to be a stronger person. After the storm, tatayo tayo, babangon uli at lalaban uli. I remember nung nilipad yung bubong namin, hindi ko alam kung paano ba, ano bang gagawin. Pero when I look back, natapos na yung chapter na yun ng buhay namin. Yung nagkasakit si Madel, when I look back, tagal na nun. Napakahirap kapag ka dumadaan ka pa lang sa sitwasyon. Pero pag natapos na, hindi mo nga maubos maisip kung paano natapos ang sitwasyon na yun eh. The same is what I am praying for at this time. Kasi kami nga mayroong problema dito sa aming bahay, itong compound namin. And I am praying, hoping and praying na one day matatapos din ito. At lagi kong panalangin na, Lord, please take over. Hindi ko po namin ito kaya. Ngayon,
may sakit si Madel, baka kailangan niya ng operasyon, meron siyang PCOS, meron siyang cyst, meron siyang stones. Sabi niya sa akin, Ma, dami kong sakit. Sabi ko, lilipas din yan. Minor lang yung mga yan. Gagaling ka din, anak. Yun naman talaga ang essence ng buhay, di ba? May awa ang Diyos. May awa ang Diyos, hindi ka niya pababayaan. Ikaw, kapatid, ikaw na nakikinig, ikaw na kasabay kong nagninilay, maniwala ka at magtiwala ka. Dahil yung Diyos, hindi siya natutulog. Hindi mapagpabaya ang Diyos. Siya ay maawain at siya ay napakabait. Kaya kung lilingunin mo ang lahat ng mga naging problema mo sa buhay, nagka-COVID ka ba? Nagka-COVID ba ang anak mo? Nagkasakit ba ang mga miyembro ng pamilya, yung mga mahal mo sa buhay? Dumating ka na ba sa point na parang wala kang ibayad sa kuryente? Dumating ka na ba sa point na parang hirap ka sa buhay? Kung hindi pa, mapalad ka. Dahil dumaan kami dyan. And when I look back, yun lang simpleng pagkakasakit eh. Yan ang pinakamadami naming naranasan, yung nagkasakit. Pagkatapos, nagdasal ang buong community. Kasi nga naman, hindi mo alam kung malignant o benign. And the Lord walked us through. He is always here with us. Kasama natin sa ating paglalakbay as we journey through this life. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. We lift up to you, dear God, our dear Madel. Please, ikaw na po ang bahala sa kanya. We also lift up to you our beloved community, the Hearts of Jesus and Mary Prayer Community. Kanina we attended the surprise birthday celebration of our dear Allen. Salamat po sa gift of life ni Allen. At ikaw na po ang bahala sa kanya, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay. And please grant the desires of her heart. Lord God, we lift up to you ang tatay ni Gigi, Agustin Manarang. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Panginoon, napakadami po naming concerns, pero alam po namin, hindi niyo po kami pababayaan. Please be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. The community will be having its GA, General Assembly, or a meeting on Thursday. Ikaw na po ang manguna sa meeting na yon. Kami po sa NPC, magkakaroon po kami ng IEC sa Kaliraya Dam. And the ROLP will be having its Marriage Encounter Weekend Seminar. Lahat ng ito po ay ini-entrust namin sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus at ng patnubay at panalangin ni Inang Maria. Amen. God bless.